Paano mo pakikitunguhan ang isang taong hindi ka pinahahalagahan? Psalm 118:8 KJV. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Bumubuhos ka sa isang tao. Nagpapakita ka para sa kanila. Nagsasakripisyo ka. Nagmamahal ka ng buong puso. At halos hindi nila ito napapansin. O mas malala pa, binabaliwala nila ito. Hindi pinahahalagahan. Hindi pinahahalagahan. Nakakasakit ito sa isang lugar na hindi mo alam na malambot pala. At ang iyong isipan ay dumiretso sa parehong mga tanong. Bakit hindi nila ako pinahahalagahan? Bakit ako nagbibigay ng napakarami ngunit kakaunti ang natatanggap? Narito ang katotohanan. Ang problema ay hindi dahil hindi ka pinahahalagahan ng mga tao. Ang problema ay inaasahan ng iyong puso na gagawin nila ito. Sinasabi sa atin ng awit 118:8 na mas mabuting magtiwala sa Panginoon kaysa sa mga tao. Hindi dahil ang mga tao ay laging malisyoso, kundi dahil limitado ang mga tao. Nakakalimot sila, nadidistract sila, nagiging abala sila. Inilalabas nila ang sarili nilang mga sugat. Hindi nila kayang dalhin ang bigat ng iyong halaga. At kapag inaasahan mong ang pagpapahalaga ng tao ang magpapatunay sa iyong halaga, nauuwi ka sa pagkahapo, pagkadismaya at pagkabangkarote sa emosyon. Ang iyong halaga ay hindi tumataas o bumababa batay sa kung paano ka tinutugon ng isang tao. Ang iyong halaga ay nakasulat sa dugo ni Jesus. Kung ang isang tao ay hindi ka pinahahalagahan, hindi ito palaging nangangahulugan na may ginagawa kang mali. Hindi ka mahalaga, hindi ka minamahal, hindi ka karapat-dapat, hindi ka sapat. Ito ang ibig sabihin nito. Naghahanap ka ng pagpapatunay sa isang lugar na hindi sinabi ng Diyos na hanapin mo. Perpekto ang pagmamahal ni Jesus at tinanggihan pa rin siya ng mga tao. Hindi nila siya naunawaan. Ginamit siya, hindi siya pinansin. Nilayo siya at sa huli ay ipinako siya sa krus. Gayunpaman, hindi niya kailaman kinwestiyon ang kanyang pagkakakilanlan dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay nagmula sa Ama, hindi sa mga tao. Naiintindihan ko, masarap sa pakiramdam ang pagpapahalaga, ngunit hindi ito dapat maging angkla mo. Kaya paano mo haharapin ang isang taong hindi ka pinahahalagahan? Hilingin sa Diyos na bawasan ang iyong mga inaasahan sa mga tao, hindi sa kapaitan, kundi sa realismo ng Biblia. Hindi kayang punan ng mga tao ang isang espasyo na tanging Diyos lamang ang makakapuno. 2. Itaas ang iyong pagdepende sa Diyos. Sabihin, Panginoon, ipaalala mo sa akin na ang aking halaga ay nasa iyo. 3. Tumugon ng may biyaya, hindi hinanakit. Hindi mo kailangang lumaban para makita ka. Hindi mo kailangang ilayo ang iyong sarili para magbigay ng punto. Hindi mo kailangang turuan sila ng leksyon. Minamahal ka kahit na nakakalimutan nila kung paano ito ipakita. O magtakda ng malusog na mga hangganan. Hindi ito pagputol sa mga tao. Ito ay pagbibigay ng hindi nawawala ang iyong sarili. Pagtulong ng hindi sumisipsip. Mahalin sila kay Jesus, hindi bilang si Jesus. Paib ito ng pansin sa isa na hindi kailanman nagkakamali sa pag-unawa sa iyong puso. Nakikita ni Jesus ang bawat sakripisyo, bawat luha, sa bawat sandali na pinili mo ang kabaitan. Panginoon, kapag nararamdaman kong hindi ako pinahahalagahan, ipaalala mo sa akin na ang aking halaga ay nagmumula sa iyo lamang. Palayain ako mula sa pangangailangan para sa pagpapatunay ng tao. Tulungan mo akong mahalin ang iba ng may biyaya, nang walang kapaitan, walang hinanakit, at nang hindi nawawala ang aking sarili. Iangkla ang aking pagkakakilanlan kay Kristo ng malalim upang walang kakulangan ng pagpapahalaga ang makayanan ako. Turuan mo akong magpahinga sa katotohanan na nakikita mo ako, pinahahalagahan mo ako, at nalulugod ka sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.